Kumusta mga minamahal kong ate at kuya? Tunghayan naman natin ang isa na namang sikreto ng isa nating kaibigan. Pero bago yan, kung gusto mo ang ganitong mga istorya o kung nais mong magbahagi ng iyong pinaka-tinatagong sikreto, maaari mo akong i-email. Ilalagay ko na lang sa description box. At hihingin na rin sana ako ng isang like, share at subscribe para makagawa pa ako ng mga ganitong uri ng content. Salamat kaibigan. Nagulantang ang lahat nang biglang nagpreno ang aming sinasakyang Apex taxi. Manong driver, anong nangyari? Mag-igit ka naman. Galit na sabi ni Mang Jun. Pasensya na ho, may ibigla kasing tumawid na aso. Pagpapaliwanag ng driver. Buti na lang, hawak ako sa ulo ni Mang Jun. At hindi ako tuluyang nauntog sa harapan ng upuan. Ano pong nangyari, Mang Jun? Tanong ko kay Mang Jun. Wala iha, bigla lang may tumawid na aso. Ang tanong ko kahit narinig ko naman ang sinabi ng driver. Nagpatuloy ang aming sinasakyan. Nakakainis naman. Malapit na, natumbok na eh. Bulong ko sa aking sarili. Si Mang Jun naman ay sumandal na din at inalis na ang kamay sa pagkakahawak sa akin. Maya-maya pa ay ipinara na ako ni Mang Jun para di daw ako lumampas. Hinintay muna ni Mang Jun na ako ay makapasok sa aking apartment bago niya tuluyang pinaalis ang Apex at saka ito nagsabing, matulog ka na iha. Pagpasok ko sa aking apartment ay di ko na nakuha pa magbihis ng damit. Humiga na ako at iniisip yung ginawa kanina ni Mang Jun sa FX. Muntik na akong madala sa matandang yun ah. May talent din pala ang loko. Magulong ko sa aking sarili. Kinabukasan ay sinabi sa akin ng kaopisina kong si Eunice na hinihintay daw ako ng aking boss sa kanyang opisina. Asmin, kanina ka pa hinihintay ni Sir Roy. Bakit daw wala ka pa? Nagpalusot na lang kami na baka may hangover ka pa dahil kagabi. Ayun, punta ka na lang daw pagdating mo. Ang bungad ni Eunice sa akin. Hay, napabuntong hininga na lang ako at dali-daling pumunta sa opisina ng aking boss. Pagpasok ko ay pinaupo agad ako ni Sir Roy at umupo din siya sa harap ko. Jasmine, we have a business meeting sa Cebu. May mga investors tayo at gusto nila pumunta tayo doon at ikaw ang aking napili para sa business trip na ito. Pagyayabang na kwento sa akin ni Sir Roy. Ho, hala sir, bakit ako? Ang dami naman dyan, si Eunice. Si Shine, bakit ako? Pagtataka kong tanong. No questions, Jasmine. I want you and that's final, okay? Pagpupumilit nito. Wala na akong nagawa kundi sumagot ng, okay sir, kailan po ba para maihanda ko ang mga gamit ko? Tanong ko kay Sir Roy. Tomorrow night, 7 PM sharp, nasa airport na tayo. Sabihan mo na din yung driver natin sa service, okay? Huling sabi nito bago umupo sa kanyang upuan. Okay sir, sagot ko agad. Paglabas ko ng opisina, ay nagtanong agad ang aking mga kasamahan. Uy, Asmin, ikaw ba sinasama ni Sir sa Cebu? Bungad ni Eunice sa akin. Ha? Oo, ayaw ko nga sana, kaso nagalit sa akin. Sagot ko naman. Si Sir talaga? Halatang halata? Naku, mag-iingat ka ha. Lahat kasi na nag-resign dito ay bali-balitang naging babae niya. Pabulong na sabi ni Ate Shine. Ganun ba? Kaya mag-alala, di ako napatol sa matanda no. Pagmamalaki ko sa kanila. Pumunta na ako sa aking table at ginawa ang aking trabaho. Pero naglaro talaga sa isip ko ang alok ni Sir Roy. At sure ako, kaya ako sasama niya sa kanyang business trip ay may balak ito sa akin. Huwi ka ko sa aking sarili. Paano kung tanggapin ko na lang alok ni Sir Roy? Bulong ko sa aking sarili.
Maya-maya pa, habang ako'y nagtatype sa aking computer, ay tumawag ang aking inay. "Hello, Nay. Bakit po kayo natawag?" Pagtataka kong tanong. "Nasa ospital ang kapatid mo. Na-aksidente sa motor. Wala pang malay hanggang ngayon." Umiiyak na sabi ng aking inay. "Ho, ano pong nangyari? Okay naman ba kapatid ko, inay?" Pagulat kong tanong habang ang lahat ay nakatingin sa akin at nakantaka kung sino ang aking kausap dahil sa pagsigaw ko. "Inoobserbahan pa, anak. Ang daming test at gamot na gagawin. Alam mo namang wala kami pagkukunan." Umiiyak na sabi ng nanay ko. O sige na, huwag ka na umiyak. Gagawin ko lahat para gumaling kapatid ko." Pag-aamo ko kay nanay. Napabuntong hininga ako sa sinabi sa akin na yun ni nanay. May ipon naman ako, pero kukulangin nun sigurado. Hapon na nun at wala pa rin ako sa aking sarili. Dahil iniisip ko pa din saan ako kukuha ng pera para sa pagpapagamot ng aking kapatid na naaksidente sa motor. Sumasagi sa isip ko ang alok sa akin ni Sir Roy. Siya na lang kasi ang tanging pag-asa ko para matustusan ko ang panggamot ng aking kapatid. Pero naglalaro pa din sa isip ko na malaking iskandalo yun kapag may nagsumbong sa asawa ng aking boss. At sigurado mas malaking problema yun. Nakatulala na lang ako sa aking table nang mapansin ako ni Mang Jun. "Iha, baka yatang wala ka sa kondisyon. May problema ka ba?" Tanong sa akin ng matanda habang naglilinis ng sahig. Nung mga time na yon, wala nang tao sa opisina at ako na lang ang natira dahil hindi ko matapos-tapos ang aking ginagawa dahil sa kakaisip. May konting problema lang ho, Man Jun. Na-aksidente kasi kapatid ko sa probinsya namin at hindi ko alam saan ako kukuha ng pera. Maipon naman po ako. Sigurado ako, kapos din yun. Daing ko sa matanda. Panatag na kasi ang loob ko kay Man Jun, kaya wala akong tinatago sa kanya. Para ko na siyang tatay. Ganun ba, Iha? Magkano ba ang kailangan mo, Iha? Pagtatanong nito sa akin. Napatingin naman ako kay Man Jun. Mga 100K, Mang Jun. Bukod pa yung mga gagamitin gamot sa mga susunod na araw. Wika ako kay Man Jun. Sabay muntong hininga. Oo, malaki pala, Iha. Anong plano mo? Tanong nito sa akin. Hindi ko pa po alam, Man Jun. Bahala na. Iniisip ko, makatanggapin ko na lang ang alok ni Sir Roy sa akin. Alam kasi ni Mang Jun na gustong gusto ako ng aming boss. Kaya di naman lingit sa kanyang kaalaman ang nangyayari sa akin. Samahan mo ko mamaya sa bahay ko at titignan ko kung magkano maitutulong ko sa iyo. Pagkaalok nito sa akin. Ho, wag na po, Man Jun. Baka mas kailangan niyo po ang pera. Okay lang po ako. Kaagad kong tanggi. Ano ka ba, Iha? Huwag kang mag-alala. Nag-iisa lang naman ako sa buhay. Ano bang pagkakagastosan ko? May ipon din naman ako. Tinatabi ko lang. Bayaran mo na lang pag okay ka na. Wika nito sa akin habang nakatitig sa aking makinis na hinaharap. Naka-blazer kasi ako noon at miniskirt. Kaya kitang-kita ang aking kaputian. Talaga po, Man Jun? Sure ka, ha? Sige po, sasamahan ko po kayo mamaya sa bahay nyo. Tuwang-tuwa akong sagot. At dumating na nga oras ng uwian. Gaya ng nakagawian, ay sabay kami umuwi ni Mang Jun. Habang nasa biyahe, ay siksikan sa loob ng sasakyan. Dahilan upang magdikit ang aking hinaharap sa kanyang braso. Kaya bawat aldag ng Apex ay damang-dama niya ang kalambutan nun. Nagpatay mali siya na lang ako. Besides, siksikan naman talaga. Pagdating namin sa kanyang bahay, ay nagulat ako. Medyo malaki din at nakaayos lahat. At naka-organize ang mga gamit. Masinop si Mang Jun.
Kaagad niya akong pinaupo sa kanyang sopa at tinanong kung anong gusto kong inumin. Iha, ano bang gusto mong inumin? Kape or juice? Tanong nito sa akin. Kahit po ano man yun, sagot ko naman. Ang ganda naman pala ng bahay mo, Mang Jun. Ikaw lang mag-isa dito? Pagtataka ko, tanong. Oo, Iha. Mas gusto ko kasi mag-isa lang, tahimik at walang problema. Huwag ka nito sa akin. Ganun po ba? Sagot ko habang iniikot ko ang aking mata sa loob ng bahay ni Manjun. Habang umiinom kami ng kape at nagkukwentuhan ni Manjun, ay napansin kong panay ang tingin sa hita ko ng matanda dahil sa suot kong miniskirt at blazer. Maya-maya ay nagpaalam ito at may gagawin lang daw. Nakita kong pumasok ito sa kanyang banyo. Nang ilagay ko na sa lababo ang aking iniinomang kape, ay may narinig akong boses sa loob ng banyo habang ako ay dumadaan papunta sa kusina ni Manjun. Hindi ko mawaray kung umiiyak ba yung tunog na yun o nahihirapan. Kaya dali-dali akong pumatok upang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya. Manjun, okay ka lang? Pagtataka kong tanong sa matanda. Oo, Iha, saglit lang at lalabas na ako. Kaagad naman itong sagot. Paglabas ni Mang Jun ay kitang-kita ko ang butol-butol nitong pawis sa katawan. Oh, Mang Jun, bakit sobrang naman pawis mo? Tanong ko sa matanda. Masyado kasi mainit sa loob, Iha. Teka, kukunin ko nga palang hinihiram mong pera. Sagot nito habang papunta sa kanyang kwarto. Di na ako nag-usisa kung bakit siya pawis na pawis dahil parang may idea na ako kung anong ginawa nito. Base sa mga titig niya sa akin, medyo nakaramdam ako ng kabog sa aking puso at dali-dali akong tumungo sa salas upang magpahangin. Medyo nakaramdam ako ng takot kaya parang gusto ko nang tumakbo palabas at umuwi. Pero ayaw ko naman pag-isipan ako ng masama ni Manjun. Kaya nanatili akong patay mali siya. And besides, kailangan ko ang tulong niya ngayon dahil sa kapatid kong na-aksidente. Paglabas ni Manjun ay kaagad niyang inabot ang dala-dala nitong pera na 100k. Oh, yeah. Padala mo agad sa kanila para hindi ka naman problema pa ha. Kaagad nitong sabi sa akin sabay abot ng pera. Naku, thank you po Mang Jun, hulog ka talaga ng langit. Ang sagot ko habang napaakap ako sa matanda sa sobrang tuwa. Dahil nagdikit ang aming katawan, ay napansin kong parang nag-iba ang boses ni Mang Jun at sinabi sa akin na, Oo, sige na Iha, umuwi ka na at masyado ka nagagabihin. Baka mapano ka pa sa daan. Mag-iingat ka ha. Paalam nito sa akin habang pilit ng pinaghihiwalay ang pagkakayakap ko sa kanya. Sige pa man yun, salamat po talaga. Tuwan-tuwa akong sagot sa kanya. At inihatid na nga niya ako sa labasan at isinakay sa FX. Pinicturan pa niya ang driver at plate number nito at sabay sabing, Sige Iha, magkita na lang tayo bukas. Pagdating ko sa bahay ay kaagad kong binalita kila nanay na magpapadala ako ng pera kinabukasan. Paghiga ko sa aking kama ay biglang pumasok sa isip ko kung paano ko mababayaran si Manjun. Unti-untiin ko na lang siguro. Makakabayad din ako kay Manjun. Hay, bahala na. Saka ako naisipin yun. Mahalaga ngayon maopera ng kapatid ko. Uwi ka ako na may pag-aalala. Kinabukasan ay agad kong pinadala ang pera sa aking nanay sa probinsya at pumasok na sa aking trabaho. Dumating ang hapon ay hinahanap ko si Manjun pero walang dumating na Manjun. Lumipas pa ang 2 araw at hindi ko pa din nakikita si Manjun. Nalungkot naman ako dahil nasanay na din ako na pagdating ng hapon ay may kausap ako at kasabay sa pag-uwi.
Kaya nag-decide ako na puntahan ko siya upang tanungin at kamustahin kung bakit di siya nakakapasok. Ano kayang nangyari sa matandang yun? Tanong ko sa aking sarili. Pagdating ng hapon ay nagbasta na ako ng aking gamit at agad tumungo sa sakayan ng FX upang bisitahin si Mang Jun. Pagdating ko sa bahay ni Mang Jun ay kaagad akong kumatok at agad naman niya akong pinagbuksan at gulat na gulat ito. Oh, Iha, anong ginagawa mo dito? Pagtatakang tanong ni Mang Jun. Kinakamusta ka? Ilang araw ka na kasi hindi pumapasok eh. Wala tuloy akong kasabay umuwi. Pabiro kong sabi. Ganun ba? Halika pasok ka Iha. Pag-aanyaya nito sa akin na agad naman akong pumasok. Ano bang nangyari sa iyo Mang Jun? Bakit di ka pumapasok? Nagtataka kong tanong sa matanda. May sakit ako, Iha. Tinamaan ako ng trangkaso. Pero medyo okay na ako ngayon. Baka sa isang araw papasok na ako. Uwi ka nito habang umuupo sa sopa. Ganun po ba? Kumain na ba kayo, Mang Jun? Tanong ko kay Mang Jun. Hindi pa nga eh. Sagot agad nito. Sige Mang Jun, pagluluto kita. Ano bang pwedeng iluto dyan? Kaagad ko sagot kay Mang Jun. Naku, wag na Iha. Maabala pa kita. Kaya ko naman. Sagot ni Mang Jun. Ay naku Mang Jun, okay lang yun. Pagpipilit ko habang binubuksan ang kanyang rep. At nakita ko meron siyang isda. At naisipan ko lagyan nyo ng sabaw para makahigop naman ng mainit na sabaw si Mang Jun. Habang nagluluto ako sa kanyang kusina ay tinanggal ko ang aking blazer na suot. Tanging sleeveless na spaghetti strap at miniskirt lang ang aking suot. Sobra kasing init. Napansin kong tahimik si Mang Jun na nakaupo lang sa lamesa habang pinapanood ako magluto. Pero alam ko naman na hindi yung niluluto ko ang tinitingnan niya. Ilang minuto pa at tumayo ito at tumungo sa banyo. Narinig ko na naman mula sa labas ang boses na parang nahihirapan. Alam ko na kung anong ginagawa ni Mang Jun, pero kinato ko pa din siya. Mang Jun, okay ka lang dyan? Baka inaatake ka na ha? Bubuksan ko tong pinto. Wika ko kay Mang Jun. Huwag Iha, palabas na ako. Kaagad na sagot nito. Hindi ka na Mang Jun, luto na ang sinabawang isda. Sabayan na kita para may kasabay ka kumain. Paanyaya ko kay Mang Jun. Mabuti pa nga Iha, sabayan mo na ako. Sagot agad naman ito. After namin kumain, ay ako na din ang naglikpit at naghugas ng mga plato. Tumungo na ako sa salas upang samahan si Mang Jun na uminom ng kape. Umupo ako katabi ni Mang Jun. Mukhang okay ka na Mang Jun ah. Pasok ka na ha. Uwi ka ako sa kanya. Oo, pasok na din ako. Sagot nito habang hindi makatingin sa akin ng diretso. Hindi ka pa ba uuwi, Iha? Gabi na, baka wala kang masakyan. Tanong nito sa akin. Maya-maya na ho, Mang Jun. Maaga pa naman at naiinip din ako sa bahay. Sagot ko naman. Bakit? Ayaw mo na ba ako nandito, Mang Jun? Tanong ko sa matanda. Hindi naman, Iha. May gagawin pa kasi ako. Pautal na sabi nito. Di gawin mo na ho. Dito lang ako sa salas. Hintayin ko kayo. Sagot ko agad. Naku Iha, medyo matatagalan ako. Kaya baka mainip ka. Usal nito sa akin. Ano po bang gagawin nyo, Mang Jun? Itutuloy nyo po ba yung narinig ko sa inyo kanina? Pabiro kong tanong sa matanda. Ha? Oo sana. Alam mo na. Lalaki ako eh. Panginginig na sabi nito. May maitutulong ba ako? Pilya kong tanong sa matanda. Ha? Anong ibig mo sabihin Iya? Di kita maintindihan. Pagtatakang tanong ni Mang Jun. Total, mabait ka naman sa akin Mang Jun. At kanino ko pa din nakikitang panay ang tingin mo sa mga hita ko.
Sige, gawin mo na ang gusto mong gawin. Pero, tingin lang Mang Jun ha. Huwag ka lalapit. No touch. Ang wika ko kay Mang Jun. Alam kong nakuha ni Mang Jun ang ibig kong sabihin. Sure ka, Iha? Ayos lang ba talaga sa'yo? Gulat nitong pagtatanong. Oo nga, Man Jun. Basta, atin-atin lang ito ha. Walang ibang makakaalam. Total, mabait ka naman sa akin. Sagot ko agad kay Man Jun. Salamat, Iha. Tugon agad nito sa akin. Tumagilid ako at humarap sa bintana para di makita ang ginagawa niya. Ilang minuto pa ang lumipas at di pa din natatapos si Mang Jun. Kaya nagtanong ako, Mang Jun, hindi pa ba? Tanong ko kay Mang Jun. Hindi pa, Iha eh. Pwede ba ako humiling isa na lang? Para mabilis ako matapos. Pakiusap nito. Ano yun, Mang Jun? Tanong ko sa matanda. Baka pwedeng makahawak kahit sandali lang. Pakiusap nito sa akin. Napaisip ako at napabulong sa sarili. Aba, lokong matanda to ah. Tinulungan ko na nga umabuso pa. Bulong ko sa aking sarili. O sige na nga, pero sa taas lang ha. Huwag lalampas, Man Jun. Wika ko kay Man Jun. Yun, maraming salamat, Iha. Pagpapasalamat nito, sabay lapit sa kinauupuan ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ng mga oras na yun at ginawa ko yun. Siguro dahil mabait sa akin si Mang Jun at may halong awa na din sa matanda. Damang-dama ko ang kuryenteng dumadaloy sa aking buong katawan. Napasandal na lang ako sa sopa at napapikit. Nadala na ako ng sitwasyon. Di ko na namalayan at sinasabayan ko Mang Jun. Maya-maya pa, hindi ko na namalayan na nasa harap ko na si Mang Jun. Wala na ako nagawa kundi ibigay ang aking sariwang isda dahil nadala na ako ng alon at wala na akong kontrol sa mga nangyayari. Tuluyan na nga ako nagpaubaya kay Mang Jun at sabay namin naabot ang rurok ng tagumpay. After nang nangyari sa amin ni Mang Jun, ay madalang na siya pumasok at nalaman ko na lang na nag-resign na ito at umuwi na sa kanilang probinsya. Yan ang aking sikretong unang karanasan at hindi ko malilimutan na kahit ang asawa ko ay hindi alam hanggang sa ngayon.